May bagong loan app at ang sabi ay nagpapahiram daw ng up to 80,000 pesos. Easy to operate, 5 steps lang. Yung pangalan ng loan app na to ay si Sapat Pera Loan App Philippines na simple and quick pera loan. Mayroon pang 4.8 na rating sa Sapat or Sapat. In Ilonggo actually means animal. So, dinownload ko yung loan app na to guys. Sinubukan and stick till the end para malaman nyo if natuwa ba ako sa loan app na to or nasabi kong sapat man siya man. It's Ate Red here and in today's video, isa namang loan app yung sisilipin natin. A few weeks ago, akala ko na wala na yung mga questionable na mga online loan platform sa iOS. Nagulat na lang ako guys kasi meron siyang ad. Nung naklik ko, doon ko nalaman na ay, bumalik na yung mga ka-lurking mga loan app. So, nada-download po yung loan app na to sa iOS, guys. And before we continue, if you are not yet subscribed to my channel, please consider subscribing dahil dito, pinapasilip ko sa inyo kung ano yung meron sa mga online loan platforms, kung okay ba sila o hindi. Hindi naman kayo mapipigilan kung uutang kayo o hindi. Yung importante is meron kayong tamang expectations. Kayo yung magdi-decide kung i-go nyo o hindi. This video is not sponsored. It's based on my personal experience. As mentioned kanina, dinownload ko po yung loan app na to. Nagbigay ako ng personal information. Hindi naman totoong 5 steps lang eh. Guys, yung first kong ginagawa every time nakaka-encounter ako ng loan app na to is inaalam ko kung ano yung company that's running it. Because, syempre, kung sakaling magre-reklamo ako nito sa SEC, dapat alam ko yung company kasi hindi mo naman pwedeng mag-file ng reklamo nang hindi mo alam kung sino yung nirereklamo mo. So, napunta ako dun sa list of recorded online lending platform sa SEC and So, yung pa lang guys, parang questionable na siya. Meron pa siyang 4.8 rating. Sa 448 na nagbigay sa kanya ng stars, hindi po lahat natutuwa. Even if may nagsabi na fast and safe, huwag kayong agad maniwala dyan guys. And better yet, panoorin nyo na lang yung video na to kasi papakita ko sa inyo yung step-by-step process. Of course, yung loan app na to hihingi po ng iba't ibang permission sa ating cellphone. Kaya kailangan kayong mag-agree doon para kayo makapag-proceed. Hihingi po siya ng active mobile number. Tagal dumating ng OTP, siguro system issue, pero in the end, nalaman ko nang galing pala kay Hinance. Doon na lang ako sa voice prompt. Tumawag siya kaagad, nagbigay ng verification code. Bago ka maglagay ng phone number mo, 80,000 yung nasa dashboard, 150 days daw, and 0.03% per day. Sounds too good to be true. Kasi agreement pala niya ha, doon yung makikita si Philippine Group authorized by, yung ganon. Alecancio Lending Corporation Incorporated. Nahirapan ako guys sa paghanap ng pag-check nito dun sa SEC website. So, take it with a grain of salt na ha. So, pagkatapos ko palang mag-login, from 80,000 pesos, naging 8,000 pesos. Phone number pa lang yun ha. At nakita niyo yung logo na to. Yun. Ayan. Familiar, diba? Bilis. Pera. At pagkatapos kong ibigay yung lahat ng information, yung first na lumabas as offer niya is 2,000 pesos. At sabi pa niya is 7 days, 0.05. Pero pag-click ko ng apply, buti naman guys, at hindi naman siya pala auto-send. At least not yet. Yung next page lumabas, 3,000 pesos. Napaka-familiar na ng style niya. Matatanggap mo 1,860. Dahil kakaltas po siya ng 950, 19, and 171. 7 days yun ha. Laki na kanyang ikakaltas guys. Animal naman to. Sapat, gidya. Huwag nyo nang i-click next kung ayaw nyo sa mga loan apps na may ganitong fees. At this point, wala pa namang auto-send, guys. So, malamang pag na-click nyo yung next, baka ma-reject or baka magpadala siya. But at least you know na meron siyang malaking ibabawas. Disbursement method pala niya, tinatanggap is yung e-wallet at 2 beses mo yan ilalagay. At meron ding bank, pero loko ka ba? Ba't mo ibibigay yung bank information mo, no? Hindi po ako impressed sa loan app na to. Sa inyo yan, kung gusto nyo pa rin magpatuloy. Yung importante, guys, alam nyo kung ano yung meron, ha? Promising, tingnan ang kanyang dashboard. Ayun, lumalabas pa na 80,000 pesos. At dun, bago ka maglagay ng phone number mo, lumalabas talaga yung logo ni Sapat Pera or ni Sapat. And then, pag-click mo ng apply now, lalagay mo yung phone number mo, lalabas yung privacy agreement niya na mag-agree ka din doon. Yun, lumabas na, bilis pera pala, nag-iba yung logo. Ay, ganon ha. Issue na yan, para sa akin. Hingi po siyang identity, personal information, job information, contact information, payment information, 8,000 pesos na alay. Offer by, bilis pera pala. Pagpipicture ka ng ID mo and then magsiselfie ka,
At yung mga IDs na tinatanggap ng loan app na to ay UMID, driving license, passport, TIN, SSS, voter ID, health card, and national ID. Hindi mo pala mapipindot yung other options. So, pagkuha ng ID, syempre susundin mo yung instructions. I'm sure by now na familiar na kayo dyan. And then, pagkatapos mong picturean, lalabas yung information nyo kasi na-capture nyo yun. Magsiselfie ka, susundin mo yung instructions. So, yung mga information na hihingin niya syempre, the usual. Education, marital state, email, gender, loan purpose, number of children, home phone, makikimarites siya. At hihingin niya yung address mo, work experience, job type, salary type, at yung kailangan niya sa'yo is 5 references. Katulad talaga siya ng style ng ibang mga loan apps, iOS loan apps. Yun, pipili ka ng contacts na ilalagay mo doon. So, dapat make sure na nagpaalam kayo sa mga contacts na yun. Kasi alam niyo na guys, yung pwedeng mangyari. From 80,000 pesos, naging 8,000, naging 2,000, naging 3,000, na ang laking binawas, yung matatanggap 1,860. For me, that is not right. Not to mention na yung loan app na to medyo mahirap po. Treasure hunting, yung pag-verify ng kanyang registration. Yung mga nakikita nyo na mga 5 stars at yung mga magagandang comments dun sa review section sa iOS, take it with a grain of salt. Kung sakali hindi ka man nag-load dito tapos hindi mo gusto yung kanyang mga terms and conditions, pwede ka namang magpa-delete ng account dito kasi punta ka lang dun sa setting center niya and meron po sa baba account cancellation. Pero, sabi niya, once you cancel your account will no longer exist and all the information you submitted will be deleted. Account cancellation cannot be restored. To ensure security of your account, please confirm in advance the services provided in the account have been properly handled. Apply and pay attention to the following regulations. Siyempre, mag-a-agree ka doon, i-click mo yung account cancellation, ibabalikan nyo doon sa part na kung saan hihingin nyo po yung phone number nyo. Ewan ko kung na-delete nga guys, I'm not sure. So that is why, manood muna kayo ng mga reviews, mga videos about these loan apps bago nyo i-download at magbigay kayo ng personal information. So, malay natin kung anong nangyayari sa information natin sa back-end. Meron namang mga legit na mga loan apps na we have 100% confidence na i-handle nila to ng tama. And if you're curious kung ano ba yung mga legit na mga loan apps na pwede nyo subukan, please check this playlist. But one thing's for sure guys, X na tong si Sapat. Sapat. Ang anima. One thing's for sure guys, X po si Sapat. Pera sa akin and I hope hindi nyo pa siya nasusubukan. But I'm not gonna stop you if you really want to. Basta alam nyo kung anong ma-expect nyo sa loan app na to. So there you have it folks. I hope to see you on my next vlog. Let me know what you think. Put your comments in the comment section below and I'll see you next time. Bye!